Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Breaking, mastermind sa pagpatay kay Mimaa Alicia tukoy na. 8 million utang nakikitang motibo. Tukoy na ng Philippine National Police ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia Lipata, kung saan utang at personal na alitan ang nakikitang pangunahing motibo. Ayon kay PNP Chief Nartates, ang investigasyon ay nagpapakitang hindi ang political commentaries ng biktima ang ugat ng krimen. Sabi niya, the motive, it's about the profession as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. Ayon sa PNP, umabot umano sa 8 million pesos ang utang ni Lipata sa dalawang sinasabing mastermind. Nauna nang naaresto ng Northern Police District sa Mabalacat, Pampanga ang dalawang riding in tandem suspects na umano'y bumaril sa biktima. Nilinaw rin ng PNP na hindi kabilang sa isang grupo ng mga vlogger ang itinuturong mastermind at ang biktima, kundi may personal umanong ugnayan ang mga ito na nauwi sa alitan. Okay. Gusto kong pasalamatan ang Philippine National Police sa mabilis nila na pagkahuli sa dalawang suspect. Kaya ngayon, considered case solved. Ano bang tawag doon? Yeah, case solved. Bahala ng korte. Dito, ito ang isang patunay na gumagaling na ang ating kapulisan. In fairness, bibihira na tayong makarinig ngayon ng balita ng ating kapulisan ay nasasangkot sa mga illegal na gawain. Hindi na katulad noon. At nakakatuwa. Kasi kami sa Armed Forces of the Philippines, nung bagong pasok ako sa serbisyo, 1983, naabutan ko yung andaming mga abusador na sundalo. Kaya dumami yung mga rebelde, mga NPA dahil sa abuso ng mga sundalo noon. But over the years, ang inyong Armed Forces of the Philippines, unti-unting bumalik sa tamang landas yung professionalism program. Kaya ngayon, bibihira na kayong makarinig ng mga sundalong nag-aabuso. So, ang kapulisan, mga last 2 or 3 years ago, diba, ang daming na-involve. Lalo na itong kalakaran sa Pulburon. But ngayon, tingnan nyo, wala na. Yung mga tanim bala, tanim ebidensya, at iba pang mga hindi magandang gawain, bibihira na. Mayroon pa rin paminsan-minsan, but sa tingin ko, nagkakaroon na ng tunay na pagbabago ang ating kapulisan. Kaya tingnan nyo ito, mabilis nilang na-solve ang kasong ito. At salamat naman at na-clear up na yung pinaghinalaan nila kaagad ang mga Duterte. Mga death squad daw ng Duterte ang tumira. Ano ngayon? Yung mga kasamahan ni Mima Alicia na nagbintang o nag-akusa na may kinalaman ang mga Duterte. At least, klaro na ngayon. Utang, alitan. So, ang laki namang utang yan, 8 million. Ako, hindi pa ko nakaano ng ganyang pera. Nakawakla ko ng pera, mga ilang milyon lang, kaunti lang, nung nag-retire ako. Then after that, madali ring naubos. Tapos, ganyan pa, makakautang ka ng 8 million. Nako.
So, anong lesson learned na makuha natin sa buhay ni Mima Alicia? Yun nga, yung love of money. Kung mag-desire ka ng limpak-limpak na salapi, most likely, magkakagulo ang buhay mo. Naranasan ko yan. Kasi nung kabataan ko pa, excuse me kabataan ko pa, gusto kong yumaman ng gusto. Kamit ng limpak-limpak na salapi. But in the process, wala na, nagiging magulo ang buhay ko. Hindi naman masama ang pera. Ang masama yung ibigin mo yung pera. Lalo na yung gawin mong Diyos yung pera. Ako na pagdaanan ko yan. Hindi ko namamalayan na ang sinisimba ko pera na. Kaya sabi ng Bible, you cannot serve two masters. It's either you hate the one or love the other. You cannot serve both God and money. So nung una, dahil sa ambition kong maging mayaman, naging greedy ako, sakim. Gusto ko, akin lahat. Kaya naging magulo ang buhay ko. So, let's watch out. Yung greediness. Yung pagkamit ng pera, dahil ang pera ay hindi po magbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan, saan natin makakamtan? Makakamtan natin sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Yan na, yung kayamanan. O material possessions. Paano ka magkaroon ng abundant life? Unahin mo ang kalooban ng Diyos. Yan, ginawa ko yan. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, yun ang sinusunod ko. And while sinusunod ko ang kalooban ng Diyos, yun, dumarating yung all these things. Material possessions, wealth, and everything. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay ni Irene Ligaspi nga taga Barangay Tikalaan. Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyong atop. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga 7 kabok nga di 8. Human, ho. Man, ho. Balik kira. O karon managyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Irene, bigas ikaw. Ginoo nga na. Nakatabang sa sin, napulihan akong atop. Kapila na to katuig imong atop? 5. 5 na katuig, so karon pa gyud napulihan. Karon nagpagid ng pulihan. Ngano man sukad sa 5 katuig wala gyud ka nakapuli og atop. Tungod sa kulang sa among kwarta. Kulang mo og kwarta. Taman ra gyud sa kaon. Taman ra sa karon. So karon nakaatop na ka, di na gyud mo maulanan. Karon salamat kayo. Kay nakatop na. Oh, salamat kaayo.